Sa bidyong ito ay papakita ko sa inyo ang isang natatanging karanasan sa atin pong paghahalaman dito sa Saudi Arabia. Ito po ay isang 1-month experiment na ating isinagawa sa mismong lupa na atin pong pinagtatamnan. Anong nangyari sa atin pong halaman na tinanim pagkalipas po ng isang buwan? Hindi natin ginamitan ng fertilizer ang lupa at ang ginamit natin ay mga dilig-dilig lamang. So magandang oras muli sa inyo mga katribo. Ito po ang inyong katribo Ifugao Cowboy, ang magsasakang OFW. At ikinararangal ko na ako ay isang magsasaka sapagkat yung aking kinahiligang pagsasaka ay nadala ko pa at pinakikinabangan dito sa Saudi Arabia. Yan. At siyempre yung ating pagka-OFW ay hindi mawawala yan sapagkat ito ay nakakatulong sa ating pong pamilya at sa ating bansang Pilipinas. So, yan. Ang pag-uusapan natin ay yung aking isinagawang eksperimento na 1-month experiment. Tungkol po dito sa ating pong paghahalaman dito sa Saudi Arabia. Bakit nga ba kailangan pa mag-eksperimento ang isang magsasaka? Sapagkat kasama po ito sa ating mga ginagawa para makita natin kung paano tayo mag-a-adjust sa ating pong paghahalaman. Yan. So, ito, tunghayan muna natin itong video na nakuha noong December 30, 2020. Yan po, yung ating eksperimento ay nagsimula noong December 30, 2020 hanggang ngayon na January 30, 2021. So, halos isang taon, mga katribo. Pero isang buwan lamang yan. Okay. Sa pagsasaka po ay isa sa unang-unang ating inihahanda ay ang ating pong pagtatam ng lupa. Kaya yan, ginamitan natin ng kalaykay at naglagay tayo ng kanal para doon natin itanim yung ating pong mga halaman. At yan, inuna natin itinanim yung ating pong alugbati. At ito po ay atin nang napaugat sa isang lalagyan. Binaba natin sa tubig kaya nag-ugat. At saka natin itinanim. At kasunod po niyan ay gumawa tayo ulit ng panibagong kanal na siya naman natin pagtatamnan doon sa atin pong mustasa. Ito po ay tinatawag kong kanal kasi ito po ay magiging guide sa tubig na pangdilig natin para hindi siya kung saan-saan mapunta. At doon po sa ating itinanim mapunta yung tubig. Yan. At yung isa pa na atin pong ginawang kanal ay para naman sa pechay. Kaya tatlo yung ating itatanim ngayon, pechay at saka mustasa. Pero itong mustasa at pechay ay direct seeding. So ibig sabihin po ay direkta na ating itatanim. Hindi po tayo gumamit ng nakapunla. So, kung inyong nakikita ay wala tayong inilagay na kung anumang pataba. Mga compost o mga fertilizer na iba. Hindi po tayo naglagay dyan sa atin pong hinalungkay na lupa at atin na pong itatanim ng direct itong atin pong mga buto ng mustasa at saka ng ating pechay. So, ayan po. Ganyan lamang ang aking ginawa dito sa ating pong pagtatanim na nangyari noong December 30, 2020. Yan. So, yan ang ating pong mustasa. At isunod natin yung ating pong pechay. At madalang lamang yung paglagay natin ng ating mga buto. Pagkat ito ay direct, so ibig sabihin hindi na tayo maglilipat tanim. Huwag naman masyado makapal ang pagtatanim kasi pagka makapal naman ay nag-aagawan sila ng mga nutrihensya at baka hindi sila lalaki. Yan. Okay. So,
Ayan na yung ating pechay. At kasunod na ating ginawa ay naglagay tayo ng insect repellent, itong natural na binabad na talukap ng sibuyas at saka bawang. Ito ay mabisang insect repellent para protection sa ating pong mga inihulog na buto, para hindi tangayin ng langgam at mapakinabangan po natin kapag tumubo. Yan. Pagkatapos po mag-spray niyan ay tinabunan natin ng kaunting lupa para lumubog yung ating pong mga puto na itinanim. At saka natin diniligan para naman sa pagpapatubo na ng ating mga buto. So mula po nung December 30, 2020 ay puro dilig-dilig lamang yung ating ginawang pag-aalaga. Subalit ginamitan natin yung mga binabad na mga gulay na sinasabi ng iba na mabisa rin bilang foliar fertilizer at nakakatulong sa pagtaba ng ating halaman. So ayan po mga katribo, inyong natunghayan yung ating pong sinagawang pagtatanim noong December 30, 2020. At nakita ninyo na hindi po tayo gumamit ng anumang pataba na inihalo sa lupa. So yan. So isang buwan na inalagaan natin ng dilig-dilig itong ating pong halaman. At ito naman ang inyong makikita para mapatunayan natin kung ano nga ba ang nangyari sa ating pong halaman pagkalipas ng isang buwan. Walang pataba sa lupa, kundi dilig-dilig lamang ang ating isinagawang pag-aalaga. Okay. Ang inyo pong nakikita mga katribo ay yung ating itinanim na halaman na eksaktong isang buwan. Yan po. Itinanim po natin ito December 30 at ngayon ay January 29. Yan po mga katribo. Tingnan ninyo kung anong pagkakaiba. Yan. Hindi po tayo gumamit ng pataba dito sa ating lupa, kundi tinanim lang natin upang obserbahan ito pong ating mga halaman at umasa tayo sa dilig-dilig ng mga pinagbabaran ng iba't ibang mga gulay din, na mga basura natin ng mga gulay at yung atin pong malunggay. Yan. Okay. So hindi po natin ginamitan ng pataba itong lupa. At nakita natin na talagang mataba pa rin ang lupa dito sa Saudi. Subalit, kung linagyan natin ng pataba yan, ay tiyak na mas maganda ang resulta. So ayan po mga katribo, natunghayan ninyo yung ating pong 1-month experiment dito po sa ating paghahalaman dito sa Saudi Arabia. At alam ko pati kayo ay namangha sa naging resulta ng ating pong pagtatanim na hindi natin ginamitan ng pataba yung ating pong lupa at dilig-dilig lamang. Pero yung mga ginamit ko pong pandilig ay ito pong mga binabad na mga halaman din tulad ng malunggay at iba pang mga gulay na basura natin. Na-feature ko yan sa ibang aking mga videos. So napatunayan natin na ang paghahalaman dito sa Saudi Arabia ay pakinabang. Kaya nawa ay makahikayat ito sa atin pong mga kababayan din na OFW na magsagawa din ng paghahalaman. Sapagkat sa paghahalaman ay meron talagang nakapaloob na isang pakinabang. Maaring sa pagkain, kaaliwan sa katawan, sa ating pag-iisip. Yan po ang mga nakukuha natin na mga benepisyo dito po sa ating paghahalaman. Kaya ito po muli ang inyong katribo Ifugao Cowboy. Nagpapasalamat sa inyo, sa inyong panonood. At nawa, kung meron pang mga gusto mag-subscribe dyan, ay pak-subscribe na lang at i-click na rin ninyo yung ating pong bell button para ma-notify kayo kapag meron pa tayong mga video na bago. At yung aking po mga nakaraang mga video ay pwede pa rin ninyong panoorin para makita naman ninyo kung ano yung mga iba pa na aking ipinapakita sa akin pong YouTube channel. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.